Mga kapuso, 15 lugar sa bansa ang posibleng tamaan muli ng matinding init at alinsangan ngayong pong Lunes. Ayon kasi sa Pag-asa, posible hong pinakamataas na heat index ang 45 degrees Celsius na mararamdaman sa Pili, Camarines Sur. Nasa danger level po yan, mga kapuso. Ang ibig pong sabihin, mataas ang banta ng heat cramps o heat exhaustion. Posible rin ang heat stroke. 44 degrees Celsius po ang posibleng heat index sa Infanta, Quezon at sa Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan. 42 at 43 degrees Celsius naman sa ilang panig ng Northern at Southern Luzon at Visayas. Dito po sa Metro Manila, maglalaro sa 40 at 41 degrees Celsius ang alinsangan, partikular sa Quezon City at Pasay. 5 dam naman po dito sa Luzon ang patuloy na bumaba ang water level sa nakalipas na 24 oras. Kabilang po dyan ang Angat, Ipo, Lamesa, Ambuklao at San Roque. Kahit na mainit po sa maraming bahagi ng bansa, uulanin naman ang ilang panig ng Mindanao dahil sa trough o extension ng isang low pressure area. Nasa labas po yan ang Philippine Area of Responsibility at posibleng malusaw sa mga susunod na oras. Samantala, patuloy pa rin pong tumitindi ang init ng panahon na nararanasan ngayon sa Pilipinas. Talakayin natin yan kasama si Dr. John Manalo, weather specialist ng Pag-asa. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po at salamat po. Sir, hanggang kailan ho ba mararanasan ito hong umaabot sa danger level, yung heat index nating damang init na sa iba't ibang mga lugar natin, 42 hanggang 45, ganyan pa nga ho. Opo, bali ina-expect po natin siya na magpe-persist until sa month of May. So maaari pa pong tumaas ito and may possibility po na umabot ito sa extreme danger. Ibig pong sabihin, posible na umabot siya sa 52 degrees Celsius heat index and above. Okay. Oh, so 52, aabot po ng ganun. Gaano kainit ito para sa ating mga kababayan at anong mga lugar yung mga pwedeng makaranas ng ganito kainit na heat index? Posible po ito. Di po tayo certain na mangyayari talaga pero sinasabi po natin na posible ito lalo na po sa mga lugar na mabababa. May mga factors po na nagka-categorize sa kanila na mas mataas na heat index. Halimbawa po, mababa yung elevation nila o kaya naman malapit sila sa bodies of water, coastal areas, and others. So ito po kabilang dito ay yung Dagupan, Pangasinan, yung Apari, meron din po tayo sa Eastern Visayas at sa Tugigaraw, lalo na po yung sa Tugigaraw. Yes po. Sir, i-confirm ko lamang po, officially over na ba ang El Nino? Patuloy po na humihina na, ibig po sabihin, weakening na po yung El Nino signals natin, pero that doesn't mean na bigla na po itong mawawala dahil yung drier condition po na nagpe-persist pa until now ay maaari pong mag-continue hanggang next month. Okay. Bago po magpunta tayo sa neutral to possibly La Nina, nasa La Nina watch na rin po tayo. Alright. Okay, maraming salamat po Dr. John Manalo, weather specialist ng Pag-asa. Salamat po. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.